Ang pagpasok sa pamilya ay isa sa pinakaseryosong yugto sa buhay ng isang tao. Kalakip nito ay isang responsibilidad na hindi maaaring basta na lamang kalimutan o iwan. At sa kabila naman nito, may mga taong sa gitna ng pagkakaroon ng pamilya ay mas pinili ang sariling kaligayahan. Isang makasariling hakbang na ang dulot ay pagkawasak at pagkakawatak-watak. Enero 12, noong lumipad si Donalyn Alfonso patungong Switzerland para magtrabaho. 28 taon gulang siya noon. May asawa, si Jeremy Alfonso, at mayroon silang anak na 4 na taong gulang na si Andre. Sa kanilang lugar sa Iloilo, malinaw ang dahilan ng kanyang pag-alis. Kapos ang kita sa araw-araw at ang pangarap na magkaroon ng sariling ipon, maayos na bahay at magandang kinabukasan. Sa mga unang buwan, maayos ang takbo ng komunikasyon. May mga tawag tuwing weekends kung kailan maluwag ang oras ni Donalyn. May mga mensahe kapag may pagkakataon at kapag hindi pagod mula sa trabaho, may padalang pera na sapat para sa gatas ni Andre at pang-araw-araw na pangangailangan ng asawa at anak. Tuwing may dumarating na maintenance, magiging mas magaan ang loob ni Jeremy kahit mag-isa siyang humaharap sa pag-aalaga, sa bayarin at sa mga tanong ng bata kung kailan uuwi ang nanay nito. Ngunit pagdating ng Disyembre 2012, biglang nagbago ang lahat. Sa loob ng ilang araw, napansin ni Jeremy na hindi sumasagot sa mga mensahe si Donalyn. Wala itong paramdam o pasabi man lang kung maayos ang kalagayan nito. Noong una, iniisip lamang nila na abala ito o may problema sa linya. Naghintay sila ng ilang linggo, umaasang lilipas din ang katahimikan at muling magpaparamdam si Donalyn. Lumipas ang Pasko at Bagong Taon na walang balita. Doon lalong sumikip ang dibdib ng pamilya. Ang ina ni Donalyn ay hindi na nakatiis. Araw-araw siyang nagdarasal at naglikom ng pera upang makahanap ng tulong para malaman kung anong tunay na nangyari sa anak. Sinubukan ng pamilya na dumaan sa mga formal na paraan. Nakipag-ugnayan sila sa mga opisina ng gobyerno na pwedeng makatulong sa kanilang sitwasyon. May mga dokumentong hinanap, may mga form na pinunan, may mga opisina na nilapitan. Ngunit sa bawat pag-asa, may kasunod na pader ng kakulangan ng impormasyon. Walang malinaw na sagot kung nasaan si Donalyn, kung nasa trabaho pa ba, kung umalis na ba sa tirahan o kung may nangyaring masama. Habang tumatagal, unti-unting nagiging normal ang takbo ng mga araw. Sa loob ng bahay nila Jeremy, natutong mabuhay ang mag-ama na may puwang na hindi mapunan. Lumaki si Andre na ang tanging akala sa ina ay mga lumang litrato. May mga pagkakataong nagtatanong si Andre kung bakit hindi umuuwi ang nanay niya, pero habang lumilipas ang taon, nagiging mas bihira ang tanong at walang magawa ang pamilya kundi ang tanggapin ang hindi maipaliwanag na paglalaho ni Donalyn. Si Jeremy naman ay nananatiling nakatayo sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Umaasa siyang isang araw ay makikitang muli ang asawa na nakatayo sa harap ng kanilang pinto, at sa pagkakataong yon ay nangako siyang yayakapin ito ng maigpit at hindi nahahayaang muli pang mawalay sa kanila. Sa loob ng 7 taon, iba-iba ang naging bulong sa paligid. May nagsasabing baka nagkaproblema sa employer. May nagsasabing baka lumipat ng trabaho. At may mga haka-haka na baka may masamang nangyari sa kanya at baka hindi nakaligtas kung kaya't hindi na siya nagawang magparamdam sa mahabang panahon. Enero 2019, nang may dumating na balitang hindi nila inaasahan. Sa isang araw na karaniwan sana, may babaeng bagong dating mula sa ibang bansa ang nagpakilala sa kanila. Ang pangalan niya ay Noreen Eresima. Hindi siya galing Switzerland at hindi siya kilala ng pamilya ni Donalyn.
Ngunit dala niya ang isang revelasyong unti-unting magpapabago sa paniniwala ng lahat tungkol sa pagkawala ni Donalyn. At sa mismong sandaling yon, muling nabuksan ang sugat na matagal nang iniinda ng pamilya. Taong 2013 nang magtagpo sina Noreen at Donalyn sa Croatia. Kapwa sila nagtatrabaho roon bilang mga migrant worker. At sa simula ay nagpakilala si Donalyn bilang isang dalagang walang asawa at walang iniwang pamilya sa Pilipinas. Sa mga panahong yon, madalas ikinuwento ni Donalyn ang hirap ng buhay sa abroad at ang pagnanais na magsimula muli na parabang may buhay siyang gustong tuluyang burahin. Sa Switzerland umano, unang nakilala ni Donalyn ang isang lalaking Croatian na kalaunay nagdala sa kanya sa Croatia. Doon nabuo ang isang bagong pagkatao, isang babaeng may malinis na nakaraan at malayang magmahal. Sa loob ng ilang taon tumibay ang ugnayan nila ng lalaki na kalaunan ay pinakasalan niya noong 2015. Nagkaroon sila ng isang anak na babae at sa mata ng lahat sa kanilang lugar sa Croatia, buo at masaya ang pamilya. Walang kaalam-alam ang lalaki na may iniwang asawa at anak si Donalyn sa Pilipinas. Sa kabila ng pagkakaibigan nila, hindi naging tahimik ang konsensya ni Noreen. Alam niya ang totoo nang minsang madulas si Donalyn sa tunay niyang nakaraan. Ilang ulit niyang sinubukang paalalahanan si Donalyn tungkol sa pamilyang iniwan nito. Ngunit sa tuwing napag-uusapan ang nakaraan, malinaw ang pagpili ni Donalyn na huwag nang balikan ang buhay na iniwan. Para sa kanya, ang kasalukuyang buhay sa Croatia ang mas mahalaga. Pinilit niyang ibaon ng kahapon, kinalimutan ng asawa, anak, maging ang sariling mga magulang at kapatid para mabuhay at makapagsimulang muli. Lumipas ang mga taon na nananatiling lihim ang lahat. Hanggang sa dumating ang panahong nabasag ang tiwala ni Noreen, nalaman niyang lumalapit na rin si Donalyn sa kanyang sariling asawa na isa ring Pilipino sa Croatia. At doon niya napagtanto na hindi na lamang simpleng pagtatago ng nakaraan ang ginagawa ng babae. Isa na itong paulit-ulit na pandilin lang kung saan may mga nasasaktang tao at kailangan na itong matigil. Sa puntong yon nagpasya si Noreen na tapusin ang katahimikan. Hindi na niya kayang manahimik habang may mga pamilyang sinisira si Donalyn. Kaya naman siya ay nagsaliksik at hinanap niya si Jeremy at ang pamilya nito. Dala ang katotohanang matagal nang ibinao ni Donalyn sa limot. Samantala sa Croatia, unti-unting nabuo ang bagong buhay ni Donalyn Alfonso. Isang buhay na hiwalay at malayo sa nakaraan niyang iniwan sa Pilipinas. Sa mga litratong nakalap ni Noreen, makikitang kasama niya si Winston at ang kanilang anak. Masaya at kompleto. Sa mata ng mga kakilala roon, isa siyang mapagmahal na asawa at ina kahit pa tila limitado lamang ang mga impormasyon ukol sa kanya at may mga bagay na ayaw niyang pag-usapan. Hindi kailanman ipinaalam ni Donalyn kay Winston na may naon siyang asawa at anak sa Pilipinas. Ang mga dokumentong ginamit niya sa bagong buhay ay maingat na inihiwalay sa nakaraan. Ang mga kwento niya sa asawa ay maingat niyang binuo sa likod ng huwad na mga detalye. Sa panig ni Jeremy, nagsimula ang mabigat na paghahanap ng kasagutan. Sa tulong ni Noreen, unti-unting nabuo ang larawan ng buhay ni Donalyn sa Croatia. Mga litrato, petsa at pangalan na nagpatibay sa hinala. Hindi aksidente ang pagkawala ni Donalyn, kundi isang sadyang pagtalikod. Sa bawat ebidensyang lumalabas, lalong naging malinaw na ang katahimikan ng mga nakaraang taon ay hindi bunga ng trahedya, kundi ng pagiging makasarili ni Donalyn. Noong September 2019, nagpasya si Jeremy na humarap sa realidad. Personal siyang lumapit sa embahada upang humingi ng gabay at tulong. Hindi yon madaling hakbang, kasama ang sakit ng katotohanang matagal niyang ipinagpaliban at ang bigat ng tanong kung paano ipapaliwanag sa anak ang lahat.
Sa mga papel na isinumite at salaysay na ibinahagi, malinaw ang layunin. Ilantad ang katotohanan hindi para maghiganti, kundi para wakasan ang mahabang panahong panloloko at pag-iwas ng asawa. Habang nagpapatuloy ang proseso, nananatiling tila buo ang buhay ni Donalyn sa Croatia. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pang-araw-araw na gawain, nagsimulang gumapang ang anino ng nakaraan. Makalipas ang ilang linggong koordinasyon na tunto ng kinaroroonan ni Donalyn sa Croatia, lumitaw ang mga record na nagpapatunay na siya ay kasal pa rin sa Pilipinas nang pumasok sa panaybagong kasal sa ibang bansa. Nang ipaalam ito kay Winston sa tulong ng mga otoridad, nabunyag ang katotohanan na matagal nang nakakubli. Ang mga dokumentong ipinakita ay malinaw at nagtugma sa mga impormasyong hawak ni Jeremy. Isang legal na kasal sa Iloilo, isang anak na naiwan at isang buhay na itinayo sa panlilinlang. Sa harap ng ebidensya, sinubukan ni Donalyn na itanggi ang lahat. Ipinilit niyang may pagkakamali sa mga papeles at umasa siyang mapapaniwala ang mga investigador. Ngunit habang tumatagal ang pagsususi, mas lalong naging malinaw ang kabuuan ng kanyang ginawa. Nasira ang tiwala ni Winston at kasabay nito ang pagguho ng pamilyang inakala niyang panghabang panahon. Hindi nagtagal, nagsampa si Winston ng kaukulang reklamo upang ipawalang bisa ang kanilang kasal at tiyakin ang kustodiya ng kanilang anak. Dumaan sa proseso ang kaso at sa kalaunan ay idineklara sa korte sa Croatia na walang bisa ang kasal dahil sa naunang legal na kasal ni Donalyn sa Pilipinas. Kasunod nito, inirekomenda ng mga otoridad ang paglalagay kay Donalyn sa deportation roster bilang resulta ng paglabag sa mga batas ng immigration ng sibil. Sa mga huling araw bago ang implementasyon ng desisyon, humiling si Donalyn ng konsiderasyon bilang ina. Ngunit ang mga panuntunan ay malinaw at ang mga dokumentong hawak ng Estado ay sapat upang ipatupad ang hatol. Sa katahimikan ng proseso, iniwan ni Donalyn ang Croatia at napilitang muling balikan ang buhay sa Pilipinas na matagal na niyang tinalikuran. Marso 2020, nang tuluyang makauwi si Donalyn Alfonso sa Iloilo matapos ang deportation mula sa Croatia. Walang masayang pasalubong, walang nakahandang yakap, at walang bakas ng dating buhay na iniwan niya 8 taon ang nakalipas. Ang babaeng umalis noon na puno ng pangarap ay bumalik na wasak, lugmok at pinagdudusahan ng bunga ng mga makasariling desisyon. Hindi siya tinanggap ng asawang si Jeremy sa kabila ng mga pakiusap at paliwanag na ipinadaan sa mga kamag-anak. Malinaw ang naging pasya nito. Ang mahabang panahon ng paghihintay, ang pag-aaruga sa anak na mag-isa at ang panluloko ni Donalyn ay sapat na upang tuldukan at hindi na muling ipagpatuloy ang kanilang nakaraan bilang asawa. Para kay Jeremy, matagal nang natapos ang kasal sa sandaling pinili ni Donalyn na burahin ang kanilang pamilya sa kanyang buhay. Tinanggap siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na tulad ng dati. May pag-aaruga, ngunit may pader, may pagitan. May hapag na pinagsasaluhan, ngunit walang gaanong usapan. Sa bawat tingin ng ina sa kanya naroon ang pinaghalong awa, panghihinayang, at sakit na dulot ng pag-abandona nito sa kanila. Ang anak na pinagdasal niyang buhay ay bumalik ngunit dala ang kahihiyang siya mismo ang lumikha. Hindi na rin naghabol si Donalyn sa karapatan kay Andre. Sa unang pagkikita malinaw na hindi na siya kilala ng sariling anak. Lumaki ang bata sa kwento ng isang inang nawala at hindi na bumalik. Sa puntong yon, tinuro ng tadhana kay Donalyn na ang pagiging ina ay hindi lamang titulo, kundi responsibilidad na dapat ay hindi tinatalikuran. Unti-unting lumayo ang mga kakilala. Ang mga balitang kumalat tungkol sa kanyang ikalawang buhay sa Europa ay naging mantsa na hindi na mabubura.
Wala na ang pamilyang binuo sa Croatia at wala rin ang pamilyang binalikan niya sa Pilipinas. Sa dalawang mundong pinagsinungalingan niya, pareho siyang itinakwil. Sa huli, namuhay si Donalyn sa katahimikan. Ang pagbagsak ng kanyang buhay ay hindi gawa ng ibang tao, kundi bunga ng mga desisyong siya mismo ang pumili. Sa kasong ito, naway matutunan nating lahat ang kahalagahan ng ating desisyon at ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng pagiging asawa at magulang. Dahil ang pamilya ay hindi tulad ng damit na maaaring palitan kung gusto ng bago. Bawat pagpili ay may kapalit at sa oras na masira ang tiwala, hindi sapat ang paghingi ng tawad para maibalik ang mga panahong nawala at mga pusong nasaktan. Maraming salamat sa panonood, mga kakosa.